ni Lord, kaya lamang kanya-kanya tayo nang nare-receive. Amen? Naka-receive tayo ng 30, 60. Amen? So, meron tayo kung papala. Amen po. So, we need to trust God. Amen? Trust God, hindi lamang sa mga kabagay na tayo ay nasa payapang nasa payapang sitwasyon, but trusting God's goodness in every situation. Amen po, amen po, mga kapatid. Amen. Sabi nga niya dito, trusting God's goodness, offer peace, assurance, even life when life is difficult. Kahit ang buhay po natin ay mahirap, pero ang pagtitiwala natin sa Panginoon, masusumpungan natin yung kapayapaan kahit na ang buhay po natin ay mahirap. Kahit na sa sitwasyon natin ay mahirap. Amen po? Dito natin makakamtan yung kapayapaan sa buhay po natin to trust God in His goodness. To trust God in His goodness, na ito po yung nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Sabi po niya dito sa Nahum. Sa Nahum 1:7, nasabi po niya, God is a refuge. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Ibig sabihin mga kapatid, God is care to those who are trust in Him. Sa mga taong nagtitiwala, ibig sabihin hindi lahat. Sa mga tao lamang nagtitiwala. Kaya tayo minsan ay na-amaze doon sa mga tao na nagtitiwala sa Panginoon sa kanilang natatanggap na pagpapala, it's because they trust in God. And you were amazed sa mga natatanggap nila. Amen? Napapapala sapagkat nandun yung pagtitiwala nila sa Diyos na kahit ang sitwasyon ay hindi maganda. Kaya na-amis tayo, bakit kaya? Yung buhay naman niya, hindi naman siya perfect, pero ganito. Nakikita mo, natatanggap niya yung pagpapala na wala ka. Amen po. Bakit? Bakit kaya wala ko? Siya meron. E tinan mo na yung buhay, hindi man perfecto. Diba? Pero, ang sabi ni Lord, He cares for those who trust in Him. Sa mga nagtitiwala sa Diyos. Hello? Amen. Amen. Sa Tagalog, sabi niya, si Yahweh ay napakabuti. Matibay na kandungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa kanya ay kanyang iniingat-ingatan. Tayo iniingat-ingatan. Tingnan nyo, halimbawa, yung buhay ko, no, yung nagkaroon ako ng sakit. Nung pagkabukas, naramdaman ko na lang, iniingatan pala ako ni Lord, magaling na. Di ba tayo isang amazing, way ni Lord, divine way, divine intervention ni Lord, na tayo, ikaw ay pinagaling na, because He cares. He cares for us. Kahit man tayo, sa inyo mga kapatid, anumang sitwasyon meron tayo. Amen? Magulo man yung sitwasyon mo, pero meron kang makikita sa isang sitwasyon na ikaw ay iniingatan ni Lord. Amen? Amen. But He cares for us. He cares for us. Siya nag-iingat sa atin. Sapagkat tayo nagtitiwala sa ating Diyos. He cares for us. Magulo man yung sitwasyon sa amo mo, hindi mo alam may plano ang Diyos. Because He cares for you. Amen. Amen? To those who trust in God in times of difficulties. Not in times of peace. Not in time of, tawag dito, yung nasa easy way ka. Hindi po, kasi easy ka na ngayon ng buhay mo eh. Wala ka nang kaguluhan doon. Doon sa mga taong naguguluhan, sa mga taong hindi alam ang gagawin, sa mga taong yung sitwasyon ay hindi mo alam. Pero God cares for you sa sitwasyon na yun. And you were amazed sa mga gagawin ni Lord. Amen po? Sapagkat sa pangako po niya, dito po sa Nahum. Pangalawa, His love is eternal. His love is eternal. Psalms 105.
Psalms 105. Sabi po niya dito, for the Lord is good, and His love endures forever. His love, faithfulness, continue through all generation. Ibig sabihin mga kapatid, yung faithfulness ni Lord is continue through all generation. Patuloy yung kabutihan ng ating Panginoon. Patuloy siyang gumagawa ng kabutihan. Amen po? Through all generation. He is good all the time. Kaya nga sinasabi natin, He is good all the time. Sabi niya sa Psalms 145 verse 9. Sabi niya dito, the Lord is good to all. To all. Ang Diyos ay mabuti sa lahat. He has compassion on all He has made. Ibig sabihin mga kapatid, God goodness, God universal goodness. Ibig sabihin universal yung kabutihan ng Panginoon and compassion toward creation. Amen po? Yung kabutihan ng Panginoong Diyos is universal and compassion toward to all creation. Amen po? Ito po yung ibig sabihin ng He is good all the time. Ini-emphasize niya dito mga kapatid yung kanyang kindness, mercy. Ito po ay extended to everyone. Amen? Extended to everyone. Everything He has created without exception. Okay? God's compassion is boundless and exclusive. Hindi siya exclusive. Inclusive. Hindi siya exclusive. Kasi pag exclusive, may ano yan, pero inclusive. Amen? Hindi exclusive. Inclusive. Amen? Covering all living being, entire creation, lahat po. Ang kabutihan ni Lord. Ito po, ang kabutihan na ng Panginoon, ito po ay extended ka. Halimbawa, nung ating, tayo hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Siya ay mabuti. No? Nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, yung kanyang habag hindi na-extend sa atin. Pero dahil sa kanyang kabutihan, na-extend yung kanyang mercy sa atin na hindi dapat sana tayo kanila. Ganon ang Panginoon. So naunawaan po natin mga kapatid, ganon po yung kabutihan ni Lord sa lahat ng tao. Sa lahat ng kanyang create. It shows God's caring nature. Ito po yung caring nature ng ating Panginoong Isus. His willingness to show His grace. Ito po yung willing siyang ipakita yung kanyang grace sa lahat ng tao, sa lahat ng creation. Willingness, sabi niya, it shows God's caring nature, His willingness to show His grace and His love for the world. Kaya nga, He loved for the world and He gave His begotten Son. Diba? Kaya nga, doon tayo nagkaroon ng pag-ibig na nakamtan natin sa ating Panginoon because He loved the world. Amen? He loved all creation. So, ito po yung magandang reminder, mga kapatid, sa atin that God's mercy is available to all, that His goodness is limitless. Walang limit yan. Ang kabutihan ni Lord, hindi yan nakalimit. Walang limit. Amen? Pero, makakamtan mo yung pagpapala, yung grace, ang sabi ko kanina, grace, extended to all creation. Pero yung blessing, iba naman. Amen? Katulad nung ating napag-aralan kanina umaga, ang blessing ay natatanggap according to your obedience, according to your trust, according to your hearing. Yung ating napag-aralan kanina.
Kaya yung blessing mo ay natatanggap mo according to your action. Okay, receiving according to your action, according to your deeds. Amen? Amen. God's favor, God's grace is to all. Nakuha natin, mga kapatid. Amen. Amen? Amen. So tayo po ay pag nagtiwala sa ating Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan, magdadala ng kapayapaan sa ating puso. Ang nagtitiwala sa ating Panginoon ay ito po yung nagdadala ng kapayapaan sa ating puso. Ito po sa Isaiah 26 verse 3. Sabi po niya dito, Isaiah 26 verse 3, nasabi po niya dito mga kapatid, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa'yo nagtitiwala. Tingnan niyo mga kapatid. Diba? Sino nang binibigyan ni Lord? Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan. Kaya kung minsan magkakayapa ka, if you trust God, kayapa ka. Amen? Kayapa ka. Wala kang inaalala, kayapa ka. Sapagkat ang Diyos at nagbibigay ng lubos na kapayapaan. Yung mga taong may matatag na paninindigan. Pag matatag yung paninindigan mo, ay meron kang kapayapaan. Pero pag hindi matatag yung paninindigan mo, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Diba? Sabi niya sa James, dapat ang ating paniniwala ay parang alon, walang kapayapaan nun. Pero ang sabi niya dito, bibigyan ng Lord ng lubos na kapayapaan ang matatag na paninindigan. Kaya mapalad yung merong matatag na paninindigan. Amen. Amen po. Amen. Ito po nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating puso. Amen. Ito po yung nagdadala sa atin sa kapayapaan. Ibig sabihin mga kapatid, pag meron kang matatag na kapayapaan, ibig sabihin pa mga kapatid, the Lord provide the perfect peace in you. The Lord provide the perfect peace in you. Or to those mindset are focused on the Lord through trusting in Him. Nakuha niyo ba